Noong nakaraan, palaging magkasabay magsanay sina Orhan at Oliver. Isang araw, natalo ni Oliver si Orhan sa isang duelo. Nang masaksihan ito ng mga nakatatanda, agad nilang ipinasyang si Oliver ang pinakamahusay na kandidato para sa kanilang layunin. Nagalit si Oliver at sinabihan si Orhan na tumigil sa paglalaro, dahil alam niyang mas malakas ito kaysa sa ipinapakita. Ngunit kalmadong tugon ni Orhan na sadyang nahijitan na siya ni Oliver, wala nang iba pa roon. Umalis si Oliver na puno ng inis, sapagkat batid niyang sinasadya ni Orhan ang pagkatalo, ngunit wala siyang patunay. At tama siya, sinasadya nga ni Orhan ang pagpapatalo. Kung nanaisin niya, kaya niyang durugin si Oliver. Makalipas ang ilang minuto, nilapitan siya ng isang dalagitang nagngangalang Sayon at sinabing sablay siya sa pagpapanggap na mahina. Alam daw niyang nagkukunwari lamang siya. Ngunit sagot ni Orhan, hindi na niya kayang higaitan pa ang sarili, hindi dahil kulang ang kanyang katawan, kundi dahil kapag nalaman ng mga nakatatanda ang tunay niyang lakas, siya ang papasan ng kanilang inaasahan. Sa pagtatago ng kanyang kakayahan, hindi niya namalayang kay Oliver na punta ang bigat na iyon, at doon siya nakaramdam ng pagkakasala. Kaya ipinasya niyang ialay ang sarili upang tulungan si Oliver sa abot ng kanyang makakaya. Biglang sumigaw si Sayon at sinabi na hindi dapat akuin ni Orhan ang ganoong pasanin ng mag-isa. Ipinahayag niyang taglay niya ang kapangyarihang katulad ng kay Orhan, kaya anuman ang mangyari, titiyakin niyang lalakas siya upang makatayo sa kanyang tabi at sabay nilang maabot ang kanilang mithiin. Ngunit ang layuning iyon ay nababalutan ng hiwaga, sapagkat ang alaala ni Orhan tungkol kay Sayon ay pira-piraso, parang may bahaging tuluyang naglaho. Sa ibang panig ng kaharian, binisita ng Guildmaster ng Timog ang dakilang pinuno ng guild. Nagulat at nainis man sa biglaang pagdating, alam niyang mahalaga ito kaya agad siyang nagtanong. Ibinunyag na may isang tao ang mag-isang tumalo sa isang itim na dragon sa timog na piitan. Nabigla ang dakilang pinuno, sapagkat hindi niya inaasahang may ganoong kalakas na mandirigma roon. Gayunman, inisip niyang kahangalan at malaking panganib ang hamanin ang isang itim na dragon ng mag-isa. Nilinaw ng Guildmaster na hindi sinadya ng tao ang pakikipaglaban. Nagkaroon lamang ng emerhensya nang mailipat ang itim na dragon mula sa dati nitong tirahan. Naintriga ang dakilang pinuno at tinanong kung si Oliver ba ang nakapatay sa dragon, ngunit itinanggi ito. Lalong nabahala ang dakilang pinuno. Kung hindi si Oliver, ang tanging maiisip niyang may ganoong lakas ay si Orhan, ngunit tila imposibleng mangyari iyon. Tinanong niya kung may kakaibang pagbabago ba sa kilos ni Orhan kamakailan. Sagot ng Guildmaster, wala namang nagbago, hindi pa ito bumabalik sa dati nitong pagkatao. Mas lalo itong nagdulot ng tanong sa dakilang pinuno. Kung hindi pa bumabalik si Orhan sa orihinal niyang anyo, nangangahulugang may iba siyang paraan upang makamit ang napakalaking kapangyarihan. Sa huli, inutusan niya ang Guildmaster na bantayan si Orhan at agad magulat kung may mangyari. Samantala, sa silangang rehiyon, isang pangkat ang katatapos lamang pumatay ng maraming adventurer sa kagubatan, at kabilang sa mga umatake si Sayon. Dahil matatagalan bago may dumating na malalakas na adventurer sa lugar, nagpa siya ang kanilang grupo na lumikas. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam si Sayon ng presensya sa paligid. Kaya agad niyang utos sa kanila na magpakita. Lumabas na ito ay isang mensahero mula sa HQ, at dala niya ang balita, may isang taong sapat ang lakas para patayin ang dragon sa timog. Ang kanilang misyon, pumunta roon, siyasatin ang tao, at kung siya ay magiging hadlang, alisin siya. Batay sa kakulangan ng impormasyon, hinala ni Sayon na hindi ito si Oliver. Ngunit lampas doon, wala siyang ideya kung sino ito. Ang pinakamainam ay mahikayat ang tao sa kanilang panig, ngunit kung siya ay nakipagsabuatan na sa simbahan, wala silang ibang paraan kundi patayin siya. Nagpasalamat si Sayon sa mensahero sa mahusay na gawain at pinayagang umalis muna. Pagkatapos, lumingon siya sa kanyang grupo at sinabi na pupunta sila sa dakilang piitan sa timog kapag handa na. Dahil sakop ng simbahan ang timog, kailangan nilang mag-ingat upang hindi mapansin. Dapat din silang mag-ingat sa pakikitungo sa Dragon Slayer, sapagkat hindi nila alam ang saklaw ng kanyang lakas. Ngunit ito mismo ang dahilan kung bakit nais ni Sayon na makita ito sa kanyang sariling mga mata. Kung may totoong ganitong kakayahan sa timog, nangangahulugang may kapangyarihan siyang katulad ng sa kanya. At kung ganito, siya lamang ang makakapigil sa kanila.
Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang tuparin ang kagustuhan ni Orhan, kahit ano paman. Naniniwala siyang namatay si Orhan noong sila ay bata pa, dahil nakatanggap siya ng liham na nagsabi nito. Ngayon, pinaniniwalaan niyang ang simbahan ang may sala sa pagkamatay ni Orhan, at may espada siya upang maghayganti, kahit ano pa ang mangyari. Samantala, sa timog, tumatanggap si Orhan ng parangal dahil sa kanyang kahangahangang pagtatanggol sa mga estudyante noong insidente ng Dragon. Kilala siyang malakas at may napakahalagang kaalaman. Higit sa lahat, noong siya ay nasa Hero Party, kayang-kaya niyang pamahalaan at isagawa ang lahat ng operasyon ng mag-isa, isang tunay na mahusay na multitasker. Dahil dito, iminungkahi ng leader ng clan na agad na itaas si Orhan bilang lieutenant. Ang ganitong desisyon ay nangangailangan ng boto ng 2/3 ng kasalukuyang mga lieutenant. Kaya't hiningi niya ang opinyon ng lahat. Ngunit isang lieutenant ang tumindig at humiling na makausap muna si Orhan bago bumoto. Kinilala niya ang lakas at kakayahan ni Orhan at sinabi na magiging mahalagang karagdagan siya sa Silver Rabbit clan, ngunit tinanong niya kung handa si Orhan na ilagay sa panganib ang kanyang buhay para sa clan. Bilang lieutenant, ang bawat desisyon niya ay magkakaroon ng malalim na epekto sa buhay ng mga nasa paligid, at inaasahan na laging unahin ng bawat miyembro ang kapakanan ng clan. Naiintindihan ni Orhan ang dahilan ng tanong, ngunit matagal na niyang pinanggako ang isang bagay, at hangad niyang tuparin iyon. Kaya't hindi niya pwedeng isakripisyo ang kanyang buhay ngayon. Sinabi niya sa lahat na hindi pa siya handang ialay ang kanyang buhay para sa Silver Rabbit. Namangha ang ibang lieutenant, kung hindi handang ibigay ni Orhan ang lahat para sa clan, hindi siya karapat-dapat na maging miyembro. Tinanong nila kung bakit pa siya nagpakita rito sa simula. At sa tanong na iyon, sagot ni Orhan na nais lang niyang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Sinabi niya na kahit hindi niya isasakripisyo ang kanyang buhay para sa clan, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya upang panatilihing ligtas ang mga ito. Sa madaling salita, hindi siya masyadong nababahala sa kapalaran ng clan, ngunit tunay siyang nagmamalasakit sa mga miyembro nito, at iyon ay sapat na para sa ibang mga lieutenant. Kaya't napagkasunduan nilang tanggapin siya bilang pinakabagong lieutenant. Pagkatapos ng pulong, naglalakad sina Orhan at Selma sa mga koridor. Nakahinga si Selma ng maluwag dahil maayos naman ang kinalabasan, kahit na nakabahala si Orhan sandali. Susunod, ipakikilala si Orhan sa mga miyembro ng Unit 1 na magiging katuwang niya mula ngayon. Ngunit bago iyon, isang babae na nagngangalang Estela ang tumawag kay Orhan at nagsabing kailangan niya itong makausap. Ipinakilala ni Selma si Estela bilang pinuno ng Personnel Management Division ng Silver Rabbit, at ipinaliwanag nito na kailangan niya ng tulong ni Orhan sa pagtuturo sa ilang bagong dating. Walang problema kay Orhan ang magturo sa ilang adventurer, ngunit medyo nag-aalala siya kung magkakaroon siya ng sapat na oras upang turuan ang mga bagong dating at pamahalaan ang Unit 1 ng sabay. Naiintindihan ni Selma ang kanyang pangamba, ngunit sinabi niyang hindi siya dapat mag-alala dahil mas maraming libreng oras si Orhan dito kaysa noong siya ay nasa Hero Party. Una, hindi na niya kailangang gawin ang lahat ng administratibong gawain, at hindi rin sila magdo-dungeon sunod-sunod ng maraming araw. Sa katunayan, may patakaran silang hindi magtagal ng higit sa 3 araw sa piitan ng hindi nagpapahinga. Medyo nagulat si Orhan, dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito ka-relax ang sistema dito. Sa ganoong kaso, pumayag si Orhan na turuan ang mga bagong dating para kay Estela. Kaya umalis si Estela upang mabigyan ng pagkakataon si Orhan na makilala ang kanyang bagong unit. Pagpasok ni Orhan sa silid, ipinakilala ang mga miyembro ng Unit 1. Sabik silang makita muli ang Dragon Slayer, dahil hindi nila siya nakausap noong misyon. Sa totoo lang, hindi alam ni Orhan na nandoon sila sa simula. Nagpatuloy sa pagpapakilala, at ang una ay si Rain. Sa kabila ng hitsura niya, 24 na taong gulang siya. Sinabi niya kay Orhan na maaaring ituring siya bilang ate. Ngunit kahit panoorin ni Orhan, maliit pa rin si Rain, at siya mismo ay sensitibo tungkol dito. Sumunod si Lucrecia, 18 taong gulang, at huli si Wilk, 20 taong gulang, ang tagapagtanggol ng grupo. Kasama rin sa team si Selma, ngunit kilala na siya ni Orhan, kaya wala nang pagpapakilala. Matapos ang pagpapakilala, tinanong ni Wilk si Orhan kung maaari niyang ipaliwanag kung paano niya natalo ang Black Dragon, dahil matagal na nilang gustong malaman.
Sinabi ni Selma na hindi niya kailangang sumagot kung ayaw niya, ngunit mahalaga na may bahagi niya ang impormasyon tungkol sa kanyang kakayahan sa bagong team. Ipinaliwanag ni Orhan na ang pangunahing dahilan ng kanyang tagumpay laban sa Dragon ay dahil sa dalawang orihinal niyang spell. Ang una ay tinatawag na Impact, na nagpapalakas ng bisa ng armas ng 100 beses. Nagulat ang lahat, dahil hindi pa nila narinig ang ganitong multiplier. Ipinaliwanag niya na ang pangalawa niyang spell ay nagpapalakas ng bisa ng lahat ng buffs ng 32 beses, na ikinagulat din ng iba. Ngunit nilinaw ni Orhan na magagamit lamang niya ito sa sarili niya, at nagdudulot ito ng labis na stress sa katawan, kaya maikli lamang ang panahon ng paggamit. Matapos malaman ang kakayahan ni Orhan, nagtaka ang iba kung bakit hindi na lang niya punan ng iba pang posisyon sa party, gaya ng mage. Ngunit ito ang isa sa pinakamalaking kakulangan ni Orhan. Ipinaliwanag niya na kaya lamang niyang gamitin ang mid-level magic, at kahit anong pilit, hindi niya magamit ang mataas na antas ng spell. Nagulat ang iba dahil sa galing ni Orhan sa iba pang bagay. Sandali, nag-alala si Orhan na baka ituring siyang walang silbi. Kaya ipinaliwanag niya na kaya ng kanyang orihinal na spells na punan ng kakulangan sa high-level magic, ngunit hindi iyon gaanong pinansin ng iba. Tinanong nila kung may espesyal na kakayahan siya, at kinumpirma ito ni Orhan. Nag-excite si Rain dahil ngayon ay may 3 miyembro na may espesyal na kakayahan sa kanilang team. Tinanong ni Orhan kung sino pa ang may abilidad, ngunit sinabi ni Selma na mas madali itong ipakita sa dungeon kaysa ipaliwanag lang. Kaya plano niya na papasok silang lahat sa dungeon kinabukasan. Walang problema si Orhan sa plano, ngunit ipinaalam niya na nawasak ang kanyang espada noong laban sa Dragon, kaya kailangan niya ng bago. Nabahala ang iba dahil aabutin ng ilang araw ang paggawa ng bagong espada. Ngunit sinabi ni Orhan na hindi iyon tatagal, dahil bumibili lang siya ng espada sa lokal na tindahan ng armas. Nagulat ang grupo dahil hindi nila alam na rusty hand-me-down swords lang ang gamit ng Dragon Slayer, at hindi na nila ito papayagan. Kaya dinala nila si Orhan sa blacksmith ng Silver Rabbit Clan, si Aaron, at humiling na gumawa ng espada para sa kanya. Pumayag si Aaron, ngunit may problema. Ang espada para sa isang malakas tulad ni Orhan ay kailangang gawin mula sa espesyal na materyales sa mas mababang palapag, ngunit wala siya nito kaya kailangan nilang kunin. Karaniwan, magtagal-tagal ito para makuha ang resources, ngunit nagkataon na may taglay si Orhan na stash ng espesyal na materyales sa kanyang bracelet mula noong siya ay bahagi ng hero party. Hindi niya nagamit ang mga ito noon, kaya maaari na lang siyang gumawa ng espada mula rito.